Oo, tunaw na. So, may nakita kasi ako ano kay ate. Nag-comment. Nahihingi ng pasalubong na snow. Si Benson nata yun. Ayan, so dahil ako ang nagsasalita, alam nyo na, ako din ang magpipreach ngayong gabing ito. So, welcome no Emerge Tribe sa ating bagong series no ng buwan ng Pebrero. Alam ko ay baka may mga ano pa tayo sa seekers. Kami may mga nagsiseekers pa rin, may mga ministry pa rin, may mga life group pa rin na nagsiseekers. Well, napakaganda na na-built din sa atin yung ganitong culture na talagang nagpaplano tayo, nagsisik tayo no, sa iba't ibang area. Hindi lang sa work, even talaga sa spiritual kasi um, tao po ang pinagpaplanuhan natin, buhay ng mga tao, how they will change, no, paano magkakaroon ng revival and so on. Ayun, so napakaganda po ng ginagawa natin. But we need to move on sa month of January dahil February na, usapang pag-ibig naman tayo ngayong buwan na ito. So, may narinig akong mentor na sabi niya, 2 buwan. Lahat naman ng months importante, pero 2 months ang mga um, pinakamahalagang buwan na kung saan maganda siyang avenue to win or to harvest ng mga kaluluwa. No? Siyempre, ang December, yan. Kasi siyempre, ah, tawag dito yung pagkabuhay ng ating Panginoon. And siyempre, ngayong February. Napakaganda po. Naalala ko yung testimony ni Coach Leia. Na-win siya ni Ate Iris nung nasa corporate. Magkasame kasi sila ng workplace before ni ate. Ang kwento sa akin ni Ate Leia, na-win siya nung month of February. Binigyan lang po siya ng life ni Ate Iris. Hindi nagsalita ang Ate Iris, binigyan niya lang ng life. And then siguro na-invite na rin sa February. Then, na-encounter niya ang ating Panginoon. So, napakagandang avenue. So, invite po tayo, no, ng mga ka-work natin. Um, Wait lang nga, ipo-post ko lang si Ann. Ayan. So, ayan. So, ang ating series po ngayong buwan na ito ay Seasons of Love. So, discovering God's love in every season of life. So, love po isn't something we graduate into at marriage. So, hindi lang siya gagraduate sa marriage. Love God forms, God refines, and reveals His love in every season. So, ang love ni Lord ay hindi lang sa mga single, sa marriage, sa dating, sa in relationship, no? In all season. Hindi pa ba naka-record na, sister? Ayan, recording tayo ngayon. Okay, so ayan. So love is not a destination we arrive when we get married. Ano to? Hindi pa ba naka-record? Sige, approve. Okay. So it is a journey God walks with us through every season of life. Whether you are single daw, waiting, committed, married, or building a family, God is actively shaping your heart, teaching you how to love as He loves. So this February, Seasons of Love, invite us to discover God's love in every season, not just for kilig-kilig lang, but for growth, healing, and transformation. Pwede tayong kiligin ngayong buwan na ito, hindi lang naman ngayon, no? Pwede ka ding matuto at pwede kang mabago sa series na ito. Now, let's talk about our first topic, pero papahelp lang po ako sa mga nagjo-join, mga kapatid, baka hindi ko na sila makita. Pa-accept na lang ako, Ann, or kaya si Yana. Co-host kita, Yana, ha? Kasi may mga biglang pumapasok. Okay po. Thank you. Ayan. So, sa tribe natin, no, meron ditong mga married na. Merong in relationship, merong dating, at syempre merong mga single. So come on, mag-heart nga po lahat ng mga single. Be proud and loud na single ka. Okay lang yan. Ayan, pati ako, no, ay mag-heart dahil single ko. Ayan. Eh ngayon,
Ang topic po natin, it's about single. So, more ang makakausap ko dito, syempre mga single. Pero, applicable pa rin. May mga applicable for marriage at meron din sa mga dating. Pero kung ikaw ay kasal na at gusto mo ding ma-equip palalo, kasi syempre nagdi-disciple tayo ng next generation, we need to learn kung paano as a single din, no? Maganda na sabay tayo, sabay-sabay tayong nag-aaral din sa season na ito sa ganitong klasing usapan kasi madalas dito po no nadadapa ang mga tao. Ayan. So sa mga single diyan, grabe, no? Ang tatag mo at ang tapang mo, talaga namang naging matindi ang prayer mo at posible na matindi din ang prayer ng partner mo sa'yo. Meron siguro dito no may prayer na bakit ang tagal at bakit wala pa Lord, no? Pero alam mo, kung wala pang sagot si Lord, keep on praying. Alam mo, napakasaya naman din kasi yung season ng singleness. Ang sarap pong maging single. For me, matitestify ko talaga, ang sarap-sarap maging single. Ang sarap i-maximize ng singleness. And whether married or in relationship or dating, lahat po yan, dumaan sila sa pagiging single. And for me, all season is beautiful. Meron lang po talagang unique trial sa singleness. So our topic for tonight is wholeness in God. Ayan, type nga po natin, wholeness in God. Ayan. So marami po sa atin no na ang tingin sa pagiging single. No, I think wala pa yung ating PowerPoint. But before that, pray muna tayo habang inaayos pa ni Sister Ann yung ating PowerPoint. Sige, Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito. Thank you, Lord, for this wonderful season, God, na gusto mong ituro sa amin ngayong gabi. Tulungan mo kami na ma-receive namin ano yung gusto mong ituro sa amin. Anong gusto mong i-correct? Anong gusto mong ipatrain pa sa amin para maging expert pa kami? Anong gusto mong i-deal, Panginoon, sa puso ng bawat isa? Let your will be done, God. And Holy Spirit, ikaw po ang magtap, ikaw po ang mangusap sa kanila. Welcome ka po sa tribe na ito. Welcome ka po na mag-intervene sa bawat isa. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. So, balik po tayo no. So marami po sa atin or yung taga-ibang life group or I don't know kung ito yung tingin nila sa pagiging single. Singleness daw ay curse. Ayan, sumpa daw. Grabe, sinumpa ang season ng singleness. Or singleness daw is boring. Boring, nakakayamot, walang nagagawa, ganyan. So, and then singleness din daw is loneliness, malungkot. Yan, nasa PowerPoint natin yan, Ann. And then singleness din daw ay incomplete. They felt incomplete, feeling nila kulang sila. Feeling nila wala na. Or kaya naman, singleness is self-pity. Kawawa ka naman, wala kang love life. Kawawa ka naman, walang nagkakagusto sa'yo. Kawawa ka naman, walang nagle-lay down sa'yo. Ayan. Ano pa? Kapag single ka daw, hindi ka daw maganda. Talagang nakabase ba ang beauty kapag in relationship? Wala daw nagkakagusto. O kaya naman, no, single ka kasi mataas yung standard mo. At marami pa pong iba na iba't iba ang tingin po pagdating sa singleness. Ayan, yung hinabol pa yung isa, single ka kasi hindi mo deserve ng love o kaya hindi ka naman kamahal-mahal. But tonight, we need to know and dig deeper sa kung paano po tignan ni Lord ang season na ito. Dahil kung mapapansin din natin sa mundo and even sa simbahan, ang dami pong nagmamadali na pumasok sa relasyon o kaya naman sa marriage. At ang tanong po dito, bakit sila nagmamadali?
Bakit nagmamadali ang mga tao, okay, na pumasok, no, sa next season? Bakit hindi nila na-enjoy ang season of singleness? So ano-ano ba ang mga reasons na ito? Actually, kahapon may mga natatanong akong mga ka-church natin. Anong reasons? Bakit maraming nagmamadali na pumunta, okay, sa marriage or kaya naman sa in relationship? So ito po yung mga ilan na ano ko, na-gather ko o na-survey ko, no. Number one, fear of being left behind. Nakikita nila na yung mga kaibigan nila getting married, no, nakapost sa social media, maganda ang wedding, pambihira, kompleto ang package, may SDE, may pamilya na, may progress na. Kaya pumapasok ang thought nila, ako kaya, kailan? Wala, napag-iwanan na ako ah. Ngayon, ang comparison ay nagiging pressure, hindi na inspiration. Ayan. Pangalawa, loneliness. Isa po sa mga strongest deception na ginagamit ng enemy, no, na ang marriage daw is the solution to loneliness. Magpakasal ka para maging masaya ka. Kapag kinasal ka, hindi ka na malulungkot. Yan po yung sinasabi, no, ng demonyo na kapag kinasal ka, masaya. Pero kung hindi ka kasi naging masaya sa season of your singleness, hindi ka rin po fully magiging masaya inside marriage. Minsan hindi pa talaga ready, malungkot lang. Maganda din, no, na bilang isang simbahan, let's maximize. May mga tita tayo. Ako, nagtatanong din talaga ako kanila, tita, Tita Inday, kamusta ang marriage nila? No? I ask wisdom from them na sabi nila hindi naman totoo na laging masaya. Madalas malungkot din. Madalas mahirap din. But still, there's joy. Pero maganda din na makita natin na hindi lang ito puro kilig lang. Okay, pangatlo, pressure from family and society. Ayan, lalo na nga nung nung December. Sure yan na maraming, kailan ka mag-aasawa? Ayan ang mga tanong ng mga tita. Tumatanda ka na, wala ka pa ring asawa? Ayan. So family gatherings can feel like a status check rather than a reunion. No? Pwede mo ba, kamustahin mo kaya ako sa work ko? No? Kamustahin mo kaya ako sa life ko, 'di ba? Puro naman, no? Tumaba ka na ganyan. Puro pang kunyaring si tita din eh, no? So do not enter, no, into relationship because of pressure. Kasi hindi sila ang magpapakasal, kundi ikaw. Pang-apat po, ito, from my own perspective naman, escape from the family responsibility. May mga natanong din ako na married na isa to sa mga reasons nila ay gusto na nilang tumakas sa responsibilidad ng buhay or sa pamilya nila. Na parang ilang taon nang nagtrabaho, sila pa rin yung nagbabayad ng bills, and etc. and etc. Panglima, desire for validation. May iba na nagmamadali dahil gusto nilang maramdaman na may pumili sa kanila. Aba, pinili. O kaya naman desirable sila. Worth it sila. At may magsasabi sa kanila na maganda sila kasi may pumili sa kanila. Pang-anim, avoiding the season of refinement. Single season po ay painful din talaga. Dadaan to sa healing, dadaan ito sa maturity, dadaan ito sa identity building. Pero ang daming nagmamadali at nilalagpasan ang refinement season nila na kung saan makikita pa sana nila yung best of the best kung in-endure lang sana nila yung season of refinement. Next is feeling pressured because of their age. Ayan, tumatanda na. 30 plus ka na, dear. Diba? Babaan mo na yung standard mo.
Baka maubos na yung ganda mo kung hindi ka pa magmamadali. Ay, grabe naman talaga. Baka wala nang magkagusto sa'yo kung hindi ka pa magmamadali. Pero sinabi ng Isaiah 46 verse 4, no, even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you, I will sustain you, and I will rescue you. Parang gusto ko na to. Ang kasama ko si Lord, even sa pagtanda daw. Next is, ano pa ba? Feeling pressured about possibly not being able to have children. Ayan, ito mostly kinakatakutan siya ng mga women na di bilisan ko na, nagsiset sila ng age para sa age nito, sure pa yan na mabubuntis sila, sure pa yan na maabutan pa nila yung journey ng mga anak nila kung mag-aasawa or papasok sila ng maaga. Okay, papasok sa season ng marriage. Okay? Pero sinabi din sa Bible na ang may control ng pagbubuntis ay si Lord. Si Leah po, God knows that when the Lord saw Leah was unloved, si Leah hindi siya mahal ni Jacob, but God opened her womb. Si Sarah, matanda na siya, but God enabled her to conceive even in the old age. Si Hannah, no, binubuli ni Phenina, but the Lord remembered Hannah at nagbuntis po si Hannah. So makikita natin dito na si Lord ang nag-aalaw na mabuntis ang isang babae. So 9, isa pang reason, they want to feel protected and financially stable. Ayan, so feeling, may mga babae talaga na kapag nasa season, nasa marriage, or kaya naman nasa dating na or in relationship, feeling they felt protected. Or kaya naman financially stable, may manlilibre na, kaya papasok na sa season na ito. O kaya naman they want to prove that they won't repeat their parents' failures. Patutunayan ko sa pamilya ko or sa magulang ko na hindi mangyayari yung pagkakamali nila sa bubuin ko ding pamilya. 11 is romanticize view of marriage. Dito, nire-romanticize nila yung view ng marriage kasi sa napapanood sa social media, lalo na yung Korean, no? Mga sweet moments, perfect perfect couples. Pero, hindi pinapakita yung daily sacrifices, yung conflicts, yung responsibility. Kaya akala ng iba, marriage is equal to the solution to all problems. Pang 12, they want, ito, ang ganda nung nito, ang ganda nung sinabi niya. Well, di naman na tayo bata, maganda na pag-uusapan natin to. They want to experience sex. Kaya po, gusto at nagmamadali na pumasok sa next season. Ang sex outside marriage po ay kasalanan sa Panginoon. Pero sinabi din ni Lord na mali ang sex, no, kapag outside marriage. Tama naman ang sex kapag yada or inside the marriage. And feeling din nila na ang marriage ang gagamot sa lust or struggle nila sa sexual immorality. Ang dami nating nakita, napanood na kahit Kristiyano, no, sila Moira and I don't know sino-sino pa, na nag-struggle sila inside the marriage kasi nung single, mayroon silang mga naiwan at hindi po na-deal. Hindi lang po sa single season din, nagde-demand si Lord ng purity and holiness. In all season, God wants us to be pure and holy. Kaya maganda po no, ngayon pa lang, kahit nasa marriage na po kayo or in relation, maganda magpa-assess po tayo kay Lord. Amen? Pang 13, wounded from the Father. Ito, may mga kamag-anak ako na, ate, kaya po ako nag-asawa kasi, tatay ko naman din yung dahilan kung na-rape ako, ganyan. So,
wala nang kwenta yung buhay ko, ate. Papasok na lang din ako sa marriage or magli-live-in na lang kami. Kasi I'm so wounded. O kaya mo wounded sa um, verbally abuse, no? Hindi na pahalagahan, hindi na paramdam na prinsesa ang anak, at marami pa pong iba. And last po, they felt they are incomplete. Feeling nila kulang sila at kailangan nila ng someone na kukumpleto sa kanila. So dito makikita natin na we are living in an era, no, na kung saan we want all things fast or easy. No wonder po na sa mga streets, no, marami pong mga fast food chain. Why? Kasi gusto ng mabilisan pero hindi healthy. But impatience is destructive. People who do not value waiting po regret their decisions and the results of their actions. It is because they intended to do things without valuing the value of waiting. Ang waiting po ay napakahalaga because it brings glory to God when we wait. At sa waiting din po, beautiful things come on the waiting stage. Nagbibigay ito ng mas maraming oras sa atin para maging kamukha natin si Kristo. And only at iilan lang po talaga ang mga naghihintay. Sabi po dito, only few love to wait and only few learn and value waiting. There are things that we should not cram because not all things are easy to get. At ang mga madali pong magkuha, hindi ito valuable. So may mga pictures po ako dyan. Ang diamond po, it takes many years till it will become diamonds. The process of gold is hard because it takes many refining stages to completely become a gold. At ang alam natin, ang gold habang tumatagal, mas nagmamahal yung value niya. Even ang pearl, no, ang pearl in the heart of the sea takes a lot of time and investment to have one. Talagang sisisirin siya, hahanapin siya para makita lang po ang pearl. And dahil sa mga reasons na ito, maraming nabulag at hindi nakita ang beauty ng season of singleness. Nakatingin lang sila sa mga hindi magaganda sa season na ito. Actually, may point ang mga reasons na yon para pumasok na sa next seasons, para magmadali na. Pero sana wag nating ma-miss out ang regalo sa iyo ng Panginoon. Because singleness is a gift from God. Sabi po sa 1 Corinthians 7 verse 7, I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. One has his gift, another has that. So marriage and singleness is a gift from God. Gift from God is the best. Diba? Kung meron kang kilalang mayaman na tao tapos niragaluhan ka, sigurado yan, best yan. Pero kung ang Diyos ang magre-regalo sa'yo, ay mas sure na maganda at pinag-isipan ang regalong ibibigay sa'yo ng Diyos. Regalo po ang maging single. Regalo ang lahat ng season galing sa Diyos. Pero ngayon, alamin natin, ano ba ang meaning ng single? Single po means being full, being complete, and being unique. At sabi din ni Vlad, no, maganda manood din tayo ng kanyang mga preaching, nakaka-Kristyano. Sabi niya, you're not single because you're not dating. You're single because you are full. Ngayong single ka pa lang, dapat alam mong buo ka na. Hindi sa panahon ng dating, hindi sa panahon ng marriage lang, dapat kandado ka na ngayong single ka pa lang, buo na ako. Buong buo na ako. Ngayon, paano po natin ma-champion ang singleness? How we will champion
this season, no? Basahin natin sa Psalm 37, verse 4 to 7. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. So paano natin siya matcha-champion? Number 1, delight first before desire. 'Di ba? Hindi pala una ang desire, una ang delight. Malinaw po sa verse na binasa natin, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight ka muna kay Lord bago ka mag-desire. Hindi siya magsisimula sa desire. Desire is only the result of your delight with the Lord. Best season and best practice ang mag-delight sa Diyos in singleness. Dahil kung anong ginawa mo or ginagawa mo ngayong season na ito, madadala mo yan sa next season. And only a relationship with God makes you whole. And ang romantic relationship pala will reveal your holes. Marireveal lang pala sa isang relasyon kung saan ka pa may problema. Hindi ko alam, nung hindi pa tayo Kristiyano, no, I don't know. Kapag nag-iba-iba ka ng boyfriend, makikita mo kung ano yung insecurity mo. Makikita mo kung ano yung hurt mo or yung pain mo, yung trigger mo. Ang dami mo makikita kapag pumasok ka sa isang relationship. Pero kapag pumasok ka sa relasyon mo sa Diyos, sure yan, mabubuo ka sa lahat ng naging sugat mo. Amen? So dito makikita natin na hindi tao ang magkukumpleto sa'yo, kundi si Kristo ang magkukumpleto sa'yo. Your identity po is complete in Christ alone. And when Christ becomes your greatest joy, He reshapes what you long for. Bakit ka magde-delight? Dahil si Lord din ang magsasabi sa'yo kung for the next season ka na. Tuturuan niya din tayo na magkaroon ng discernment for seasons, kung waiting season ka pa ba, or preparation season ka na, or receiving season ka pa lang. Kaya importante po na ma-build up natin yung intimacy natin kay Lord. Sa Psalm 37 po, it is not about God granting every wish. Kasi ginagamit yung verse na yan na, Lord, nag-delight ako sa'yo, bigay mo sa akin to. No, it is about God planting holy desires in a surrendered heart. And isa ito sa inimpress sa akin ni Lord na singleness pala is the best foundation for the next season. Kaya galingan natin sa season na ito kasi yan pala ang best foundation sa next season mo. Amen? Pangalawa po, commit your way to the Lord. So, to commit po means, sige, next tayo ayan. So, to commit means to roll your life fully into God's hands, your future, your relationships, your timing, and your standards. So, hindi tayo called to chase love, no? Ang trabaho ng mga babae po at ng mga believer, hindi manligaw. Ang trabaho nating mga babae, ay pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Women, hindi ka tinawag para mag-pursue. Hindi ka tinawag para mag-manipulate. Hindi ka tinawag para mag-crush in the process. You are called to trust God habang sinusulat niya ang love story mo. We are called to wait because God's timings protect. We are called to prepare because character sustains what prayer receives. We are called to pray because God alone brings the right person at the right time. Si Lord ang matchmaker mo, not your emotions. Ay, crush ko siya, ate, ang gwapo. Di ba? Ganyan yung standard ko, ate, siya na to. Di ba? O kaya naman, hindi dahil sa pressure,
Hindi dahil malungkot ka lang. Si Lord ang matchmaker mo. Pagkatiwalaan mo ang plano ni Lord at pinili niya para sa'yo. Proverbs 3 verse 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart, no, and He will make your paths straight. Pagkatiwalaan mo si Lord sa puso mo, hawak niya puso mo. Amen. Pangatlo, be still and wait patiently. Waiting po ay hindi po siya punishment. Waiting is formation. God uses silence to deepen faith, and God uses delay to mature you. God uses seasons of singleness, no, to anchor you. Your identity will cling into the Lord. Alam mo, kapag nagra-rush ka, hindi mo makikita yung hinanda sa'yo ni Lord. Hindi mo makikita yung pinili ni Lord para sa'yo. But when you wait, makikita mo yung hinanda para sa'yo ng Panginoon. Ngayon, nalalaman na natin na kailangan pala na una mag-delight at maging intact yung intimacy ko kay Lord. Anong dapat mo ding ginagawa sa season ng singleness? Kasi, totoo naman, pag wala ka talagang gagawin, maboboring ka talaga. Malulungkot ka talaga kapag hindi ka busy. Pero kapag sure na productive ka, may enjoy mo lang yung season ng singleness mo. Number 1 po, no, to maximize your season, singleness is a season of purpose. Hanapin mo, alam mo na ba kung anong calling mo? Alam mo na ba kung saan ka tinawag ni Lord? Alam mo na ba kung ano yung pinagagawa sa'yo ni Lord? Hanapin mo. Ito yung season na maganda. Hanapin mo, isik mo kay Lord, tanong mo kay Lord, anong season mo? Ano yung purpose mo? And then ipulpil mo din yung God-given dreams. Tinawag ka ba ni Lord na maging presidente ka mon ng kumpanya? Tinawag ka ba ni Lord to establish a business? Tinawag ka ba ni Lord na i-champion mo yung work mo? Tinawag ka ba ni Lord na maging magaling na doktor, maging nurse? Then champion that during your singleness. And then use your gifts for the glory of God. Season mo din ba para mag-disciple? Then disciple. 'Di ba? Saturate the Philippines, saturate nations. Or nasa season ka din ba na binibuild ka din ni Lord para maging leader? Attend ka ng mga iba't ibang training ng puso, ng Coaching the Coach ni Coach Bal. Napakagaling, hindi pa ako nag-ano, no? Pero 'di ba? Ministry. Tinawag ka ba ni Lord na maging teacher, maging worshiper? Tinawag ka ba ni Lord na maging magaling sa magiging director and so on? Then enjoy that season, no? Season of purpose 'yan. Pangalawa, singleness is a season of formation. Ayan, nako, maraming umaayaw dito pero this is the best season. Na forming po means to make something into a particular shape. Para siyang clay na inaayos. May binabago. Gaano ba kahalaga yung forming? Without forming, nothing good will come to us. See its meaning to make something into a particular shape. It is only through formation we can be better and better. This is the reason na kung bakit mahalaga ito. Because with waiting helps us to be patient and mold our character. And meron tayong, may ipapakilala ako sa inyo na nakaka-admire na isang tao sa Bible na kung saan na-enjoy niya at minahal niya yung process of formation. Katulad na lang po ng woman of God na ito, ang pangalan niya po ay Esther. Kilala natin yan. Mahal na mahal natin si Esther. We want to be an Esther of this generation. We want to become like her because she is a queen. Naging reyna siya. She is beautiful. And God used her to save their nations. Pero, bago pala naging maganda ang isang Esther, nag-undergo din po siya ng belo, hindi. Nag-undergo po siya ng 6 months, no, of beauty treatment.
Katulad sa atin, baka nag-gym din, di ba? Hindi natin alam, hindi ko alam paano yung exercise nila dati. Di ba? Nagra-running, di ba? Balance ng pagkain, di ba? Facial treatment, and etc. Pero nung nabasa ko yung Book of Esther, ang daming oil na ginamit po kay Esther. And that's a formation. Formation po ang pagpapaganda. Formation po, di ba? Yung ginawa po kay Esther. Pero, ang isa pang ikaka-admire po natin kay Esther, no, she's not a lady, but a woman. She's not a princess, but a queen. And the difference of a woman to lady, hindi lang po sa salita, but the maturity. At yun po ay formation. Bago po naging queen ang isang Esther, she is an orphan. Orphan po siya. Wala siyang magulang. Namatay ang kanyang parents. Walang tatay, walang nanay. How painful it is to live a life without both parents. Diba tayo, we are blessed na may parents tayo. Pero si Esther, walang nanay na pagtitignan kung paano magpapaganda. Walang tatay na titignan kung paano siya magiging courageous. Yes, ginamit talaga ni Lord ng matindi si Mordecai. Pero mapapaisip ka posible na hindi rin magiging emotional si Esther. Hindi siya magkakaroon ng anxiety in that season. Pero nagpa-form po si Esther. Emotionally, intellectually, para maabot niya ang pagiging queen at mapangasawa niya ang hari. So sa season of formation, ano bang gusto mong maging ka pa? May i-improve ka pa ba? May iaayos pa ba? No? Let God discipline you. Let God refine your character. Huwag mong i-miss out. Ikakaganda mo yan. Amen? So pangatlo, freedom to grow and explore. Ay, pinakamaganda ang singleness, di ba? Parang ilang bundok na ang maaakyat ko ata. Di ba? Dahil I have freedom to grow. I have the freedom to explore. And one of your greatest spiritual gifts as a single person is your yes. Makapangyarihan yan, yung yes mo bilang isang single. Sa singleness, ang dami mong oras. Yes to a random phone conversation, yes to coffee, yes to samgyup, yes to help with the people, yes to stepping in, when someone's sick, yes to a late night movie or the special event downtown. You have the unbelievable freedom to say yes. No? May time ka para sa pamilya mo, i-date mo parents mo, i-date mo tatay mo. And then, sa season na ito, maganda din mag-explore ka. Marunong ka na bang magluto? Marunong ka na bang maglaba? Diba? Marunong ka na bang maglinis ng bahay mo? Kasi parte po yan ng preparation. Baka magtampo ang mister mo kapag hindi mo nilutuan. Yes, I know na available na ang Food Panda at Grab, pero iba pa rin, no, na napaglutuan nyo siya. Diba? Use this season to study and be open for our wisdom. Amen? Next po, singleness is one of the season to journey healing. Ayan. So sa singleness na ito, dito maganda magpagaling. Dito po maganda magpa-deal at magpa-heal. Kasi kung hindi ka magaling sa season na ito, dadalhin mo siya sa marriage, magiging reason yan ng pag-aaway nyo. I'm not saying na maging perfect po tayo, meron pa rin naman talagang mauungkat sa loob ng marriage. Pero maganda na rin na bawasan natin ngayon pa lang. 'Di ba? Yung hurt mo sa father mo, may galit ka ba sa tatay mo kasi hindi kanya napalaki ng maayos? Or hindi siya tumayo bilang tatay? Hindi siya naging man of God? Hindi siya nag-stand? May tampo ka ba? Nagkaroon ba ng physical abuse, emotional abuse, verbal abuse? We also, kailangan din palang i-deal yan, yung hurt natin, even sa family. We need to deal our wounds, ngayon pa lang. Amen? Next, singleness is the best season to learn and set boundaries.
boundaries are created, no, to name the area that belongs to us. Pero ang boundaries din po pala is created to protect our territory or even to protect things that belongs to us. Ang bahay, no, kapag nagtatayo ng mga bahay-bahay, no, ang bahay na walang bakod at mga pader ay prone sa nakawan at destruction ng isang bahay. Kaya importante na nag-i-establish or naglalagay po ng boundaries sa isang bahay. Kasi kung wala po nito, they will easily get into the house because it has no first line defense, which is the barriers and fences. Same din po sa atin. People, ang taong walang boundaries, walang kalayaan. Because there is a freedom in boundaries. If wala po tayong boundaries na magpoprotekta sa atin, we will be easily pinned down by the enemy. Target ka kung wala kang boundaries. Kaya niyang magnakaw, kaya niyang makapasok agad, kaya niya agad may access siya, no, sa bahay niyo kasi walang boundaries or sa buhay mo kapag walang boundaries. Makakapagnakaw siya agad that belongs to you and makikill niya din yung future mo at kaya niya ring i-destroy ang lahat ng meron sa'yo. Because the thief is expert on this. Sabi nga sa John 10:10, no, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pati sa love life mo, kaya niyang gawin yan. Kahit sa season mo, kaya niya pong gawin yan. And tanong ko lang po, no, pagdating sa boundaries, hindi nyo kailangang i-chat, no? Pwede nyong isipin na lang or maganda ma-meditate natin, no, na kung single ka po, kumilos tayo bilang single dapat. And ang tanong ko, is it okay na magkasabay ba ang magka-work na lalaki at babaeng kumakain sa restaurant? Dalawa lang kayo? Okay ba na ang kasama mo sa staycation ng weekend ay opposite sex na dalawa lang kayo at nasa isang kwarto kayo? Ang live-in ba ay para sa mga single? Okay ba na magka-chat kayo hanggang madaling araw pero ang pinag-uusapan naman ninyo ay personal? I don't know, but maganda ma-assess natin. Maganda mag-set tayo ng boundaries po natin. Always remember na hindi lang sa singleness din may boundaries. Even sa mga in relationship, even sa mga dating, and even po sa marriage, may mga siniset po na boundaries. Kaya next week po, no, sa mga susunod pa po na life group natin, wag po kayong umabsent. Maganda po na matuto tayo sabay-sabay, magpabago tayo, ma-rebuke tayo, makorek tayo ni Lord. Kung ito naman din yung magiging dahilan para magbago tayo, umattend po tayo ng ating life group. Dahil marami pa pong ihahanda, no, ang ating mga leaders para sa Seasons of Love series. Amen? Singleness. Next, singleness is the season to feel that you are whole or complete in God. Season na dapat maramdaman at maintindihan mo na kompleto ka sa Diyos. May nakausap ako na kaya daw sila maagang pumasok sa season ng in relationship at ng marriage. Hindi niya pa talaga season. Talagang nadala lang kasi feeling niya kulang siya. Feeling niya may butas na akala niya lalaki or asawa ang magbubuo sa kanya. Ngayon, nung nandun na siya sa inside the marriage, hindi din daw pala. Si Lord pa rin pala daw talaga ang magbubuo sa kanya. Si Lord lang po talaga ang unang magbubuo sa atin. Kapag na-establish po natin or kapag natanggap na natin sa sarili natin na kapag si Lord lang ang bubuo sa atin, kapag pumasok ka na sa next relationship, kapag pumasok ka na sa next season, sure yan na bonus na lang. Bonus na lang siya
kasama mo siyang magmimisyon, kasamang magmamahalan kayo, pero alam mong pareho kayong dalawa na minahal niyo si Lord. Pero paano ba ate, paano namin masasabi na kontento na kami kay Lord? How to be content in God? Siguro maganda na ma-remind ka din kung ma-remind tayong lahat kung paano tayo tignan ni Lord. Kasi yun din yung naging parang foundation ko kung bakit na alam mo yung rooted ka kay Lord. Una siguro, know that you are precious in the eyes of God. In your season, no, na you felt unnoticed, may isang nakanotice sa'yo. May isang nakakita sa'yo, yun ay si Lord. And do not lower your standards kasi ang tingin sa'yo ni Lord, precious. You are valuable. You are wonderful sa mata ng ating Panginoon. You are precious in the eyes of God. And pangalawa po, know that God loves you so much. Mahal na mahal ka po ni Lord. No? Madaming kinilig, no? Pero pinagpapalit din sila sa iba. Pero ikaw, tayo, pinili ka at hindi ka po pinagpalit. Kundi minahal ka pa ng Diyos ng buong buo kahit na makasalanan tayo. God loves you so much na binitawan niya ang posisyon niya, binitawan niya ang karaangan niya sa langit, binitawan niya ang trono at korona niya sa langit, bumaba para maiparamdam ang pag-ibig niya sa iyo. And number 3, know that God wants the best for you. Hindi nagdadamot si Lord sa next season na dinidesire po natin. Si Lord, gusto niya lang kasi yung best para sa iyo. Gusto niya lang kasi yung ikakabuti mo. Merong inihanda si Lord para sa iyo. There is someone who is praying for you. And sana pagkatiwalaan mo ang kwento ng love story mo sa matchmaker mo. And panalangin ko, magtagpo kayo ng inihanda ng Diyos para sa iyo. Someday, kapag dinaanan mo ito na pagtagumpayan mo, someday, magpapasalamat ang anak mo at mga magiging anak mo sa obedience mo sa pagdating sa area na ito. And pang-apat po, know that God is your greatest pursuer. Si Lord ang pinakamatinding pursuer mo. Ni-remind ako ni Lord na, Nak, I am your pursuer. Na bata pa lang pala ako, nililigawan na ako ng Lord. Nililigawan na ako ng Diyos. Gusto niya pala na i-welcome ko siya at sagutin ko yung pagpupursue niya sa akin. Kasi it's a relationship. At mag-yes ako sa Kanya. He became consistent in my life. And alam ni Lord na I have a big trust issue sa lalaki. Dahil nga sa sexual harassment na ginawa sa akin before. And ang naging result pala nun, I became a pursuer of man. Ako pala yung nagpupursu sa lalaki na kapag nagkagusto pala ako before, na I always make a way para maging kami kapag nagkagusto ko ng lalaki. Tapos, ang gagawin ko doon dahil may trust issue ako, hihiwalayin ko din agad para masaktan sila at umasa. But God heal me and pursue me consistently. Nak, hindi ka ganon. Nak, you are a woman of God na ikaw ang pinupursue. Kaya ipapakita ko sa'yo kung paano mag-pursue ang Diyos na meron ka. Na you are enough, you are beautiful, you are worthy, you are valuable. And then, dahil hindi tumigil ang Diyos sa akin, na ipursu ako bilang isang anak niya at bilang isang prinsesa at woman of God niya. I say yes to God and I surrender everything to Him. Na hindi pala ako kayang buuin kung anong meron sa mundong ito.
Pero ang kayang magkumpleto lang sa akin, only God who can complete me and satisfied me and heal me sa lahat ng sugat na naranasan ko. And then ngayon, itong season ko na ito, I serve God, I disciple, I studied, I serve in the church, and etc. At kung will na ng Lord for my next season, I'm still complete dahil ang Diyos ang kumukumpleto sa akin. And pinaka-last, no, na how to be whole in God. Know that you are the bride of Christ. Alam mo, sa lahat ng abstinence, sa lahat ng pagpupurso natin ng purity and holiness, sa lahat ng mga ginagawa natin sa season na ito, meron pala kasing magpapakasal sa atin. Siya yung final na groom na gusto kang pakasalan. Na mahal ka, and that, ayan ang pinaka-goal natin, ang maikasal tayo sa groom, at na our goal is hindi lang maging spotless and blameless, pero maikasal sa ating Panginoon. This is the true meaning of what we are doing, no, in Christianity. To be more like Christ in our ultimate goal in life. Kaya ka nagpupurso ka ng holiness para maging kamukha mo si Christ, kasi pakakasalan ka ng Diyos, blameless and spotless. So, pati yung pag-preserve ng purity, pag-wait, no, at the right time. Your man is not the goal. Hindi lang yan yung pinaka-goal natin. The two is not the only goal. The goal is to be married to our groom because we are the bride of Christ. Amen? Tapos na po ako. Palakpakan po natin si Lord. Magpaulan po tayo ng puso na grabe ang magpapakasal, di ba? Coach Iris kasal na, si PB kasal na, pero may magpapakasal pa sa kanila. Yun ang ating Panginoon. Amen? So, let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa ginawa mo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, salamat po sa season na ito. Season of singleness, and all seasons, God, ay regalo mo para sa amin. Totoo yung sabi ni Paul na pwedeng single kami, pwedeng nasa marriage kami, pero sinasabi mo sa amin na regalo mo ang lahat ng season. At sa season na nilalakaran namin, Panginoon, ay salamat po, Panginoon, kasi inalaw mo din kami na magmahal dito sa lupa. Inalaw mo, Lord, na maranasan naming magmahal. Maranasan namin na maramdaman na may nakaka-appreciate ng existence namin, Panginoon. Lord, salamat kasi ikaw yung totoong bumubuo sa amin. Salamat, Lord, kasi ang dami pala naming dapat matutunan sa season ng singleness. And tulungan mo kami, Lord, na hindi po ma-miss out yung season na ito. Hindi kami mag-compromise sa season na ito. Tulungan mo kami, Lord, na lumago sabay-sabay pagdating sa area na ito. Na magkaroon pa ng full of wisdom. Holy Spirit, tulungan mo kami kasi sa totoo lang po, hindi po namin talaga kakayanin. Kaya kailangan po namin ng tulong ninyo. And Lord, we also repent kung naging idol namin yung magkaroon ng datu. Patawarin mo kami, Lord, kung na-engage kami sa sobrang emotion pagdating dito, and nakalimutan namin na may unang nagmahal sa amin. Patawarin mo kami, Lord, kung naging Diyos-Diyosan na namin ito. Patawarin mo kami, Lord, kung minahal namin ang mundo, Panginoon. Patawarin mo kami kung sumabay din kami sa klase, Panginoon, ng idea ng singleness, courtship, and marriage ng mundo ito. Pero Lord, hindi. Kaya nga po nandito kami na nakikinig. Kaya nga po nandito kami para matuto, kasi gusto namin makita anong view mo pagdating sa mga iba't ibang season na ito.
Forgive us, Lord, sa lahat ng compromises po namin. Pero Lord, humihingi kami ng grasya sa'yo. Help us, Lord, na Panginoon, tignan mo na lang, Lord, yung mga nagawang magaganda namin sa mga mata mo. And Lord, burahin mo na, Lord, at kalimutan, Lord, ang mga kasalanan na nagawa namin. Kasi simula ngayon, Lord, magpapaturo kami, magpapadisiplina kami, magpapakorek kami, magpaparebuke kami, magpapatrain kami para matuto at ma-champion ang mga season, Panginoon, na inihanda mo sa amin. And Lord, bigyan mo kami ng matinding desisyon na hindi na kami babalik sa dati naming buhay, kundi lalakad na kami in purity, lalakad kami in holiness, hindi kami magmamadali, kundi magtitiwala kami sa pangako mo, magtitiwala kami sa ibibigay mo sa amin, Panginoon. Help us to stand, help us to be firm, Panginoon, and tulungan mo din kami, Lord, na magkaroon pa ng mga boundaries. Lord, magbabaka ng mga communities, Panginoon, na kasama naming na ma-champion ang season na ito, Panginoon. Lord, salamat kasi at the end of the day, at the end of our journey, Lord, may Diyos pala na naghihintay din sa amin na pakakasalan kami. And that is the best marriage na gusto mong gawin sa amin. Hindi masasayang ang lahat ng pinagpaguran namin sa season of singleness namin, Panginoon, and even sa dating and even in relationship, Lord. Tulungan mo kami, Lord, na gawin pa yung pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, mahal ka namin. Sanctified mo kami, Panginoon. Dinideklara ko ang banal na dugo na lilinis, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So, ayan, wala na ata ang Ate Iris. Andiyan pa ba? Okay. So, meron po tayong question dyan. Ala, tulungan ako ng Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Ayan. Okay, sige. So, magkakaroon lang po tayo ng breakout room. Ilan po